Ako si Elizabeth Cojuangco. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Beth for short. 25 years old na ako at pilit akong ipinapakasal ng aking mga magulang sa lalaking hindi ko iniibig. Kaya naman dahil doon ay dali-dali akong lumaya sa bahay ng aking mga magulang sa Cainta at nagpunta ako sa Maynila upang maghanap doon ng trabaho. Nakahanap ako ng trabaho bilang isang kasambahay sa isang malaking bahay na iisa lamang ang nakatira. At ito ay walang iba kung hindi ang masungit na business tycoon na si Roman Janin. 35 years old na siya. Ngunit isang bagay ang aking hindi inaasahan dahil nakaramdam ako ng pagtingin sa aking amo. Muli, ako si Elizabeth at ito ang aking kwento. Isang umaga, pinaghandaan ko ng almusal ang aking boss, Roman. Boss, kumain na po kayo. Luto na po yung breakfast ninyo. Thank you, Beth. Tara, kumain na tayo. Thank you, boss. Sinarapan ko luto niyan para po ganahan po kayo sa trabaho ninyo. Sabi ko nang nakangiti. Nakasuot ako ng maikling short at ang aking cleavage ay bahagyang nakikita. Sinasadya kong mahumaling sa akin si boss dahil gusto ko siyang akitin mula sa kanyang nobya. Alam kong masamang akitin siya dahil mayroon na siyang nobya. But hear me out. Isang araw, nakita ko ang nobya niyang si Celine sa supermarket at may ka-holding hands na isang lalaki. I do believe na nangangaliwa si Celine. Hindi ko naman ito masabi kay boss dahil ayokong pagalitan niya ako. Striktong tao kasi si boss. Sa 6 na buwan kong pagtatrabaho sa kanya ay alam ko na kung ano ang mga bagay na ayaw niya. At isa na roon ay ang pag-usapan ng kanyang nobya kung ang usapan ay hindi maganda. Binigyan niya na ako ng warning noon kaya ayoko nang ulitin pa iyon. Ayokong mapalayas niya ako rito sa mansyon niya. Bukod sa hindi ko afford na mawala ng trabaho, ay hindi ko rin kaya na mawalay ako sa kanya. Sobrang mahal ko na siya. Sa sobrang pagmamahal ko na sa kanya, ay kinakalimutan ko ng maging moral. Sinasantabi ko ang aking dignidad bilang babae para lamang mapansin niya ako. Ang ibig kong sabihin sa sinasabi kong isinasantabi ko ang aking dignidad ay ang pagsusuot ko ng sexing damit upang akitin siya sa kabila ng relasyon niya sa ibang babae. Para sa akin kasi ay nakakawala ng dignidad ang ginagawa kong iyon. Pero sa kabila nun ay ginagawa ko pa rin. Iyon ay dahil obsessed na ako sa aking boss. Gusto ko lamang linawin na hindi ko ito sinasabi upang husgahan ninyo ako o para gayahin niyo ako. Maging ako ay hindi rin proud sa aking ginagawa. Gayunpaman ay ito ang nagagawa ng obsession. Nakakalimutan ko na ang pagiging tama para lamang sa sarili kong pantasya. Gabi-gabi ay iniisip ko o isip-isip ko siya habang hinahawakan ko ang aking sarili. Habang ang aking kama ay nag-aalab sa init. Siya ang palaging laman ng isipan ko bago ako matulog, sa aking mahimbing na pagtulog at maging sa aking pagising. Hindi siya nawawala sa aking isipan. Hindi ko na mapigilan pa ang aking nararamdaman at wala na itong atrasan. Gusto kong sa lalong madaling panahon ay malaman na si boss ang totoong ugali ng babaeng iyon. Nang sa ganoon ay maituon na niya sa akin ang kaniyang atensyon kung ako ay papalarin. Nang matapos namin kumain, ay umalis na si boss patungo sa kaniyang trabaho. Naiwan ako sa bahay at nagugas ng mga pinggan at pagkatapos ay naglinis ng buong sala. Hindi pa man natatapos ang aking ginagawa ay nagring ang aking phone. Kaya sinilip ko kung sino yung tumatawag. Ito ang aking ina, kaya nadismaya ako. Papatayin ko sana ang tawag ngunit nagpasya kong sagutin na lamang ito. Hello po, ma. Ang landi-landi mo talagang babae ka? Ano tong narinig ko na nakikipagtanan ka dyan sa Maynila, ha? Kung nakipagtanan ka rin naman, bakit hindi mo pa ituloy ang kasal kay Pipito? Galit na sabi ni ina. Hindi po yun totoo, ina. Nandito po ako para magtrabaho at para tumakas sa kasal.
Hindi na po ako babalik dyan kung sakali man po na napatawag kayo para kumbinsihin akong umuwi. Aking paliwanag naman. Napakawalang kwenta mo talagang babae ka. Alam kong nagpapakapokpok ka lang dyan sa Maynila. Ang gusto mo kasi, gwapo ang makagalaw sa'yo at ayaw mo sa pangit. Opo, ina. Gusto ko nga po ng ganun. Masaya na po ba kayo? Masaya. Sasaya lang ako kapag umuwi ka rito at pumayag ka sa kasal kay Pipito. Pasensya na po, Mama. Pero mukhang hindi na po kayo magiging masaya kahit na kailan. Sabi ko at pinatay ko ang aking cellphone sabay block sa kanya. Hindi ko na siya dapat sinagot dahil alam kong sa ganon na naman mapupunta ang usapan namin. Ganong klaseng nanay ang aking ina. Bukod sa mukha siyang pera, ay pinapamukha pa niya sa akin na malandi akong babae. Dati kasi siyang bayaran kaya pakiramdam niya ay kagaya niya ako na binibenta ang sarili sa mga lalaki. Kahit kailan ay hindi naging maayos ang relasyon ko sa kanila ni tatay. Hindi ko alam kung bakit ganun ang trato nila sa akin. Tinanong ko pa si tita noon kung anak ba talaga nila ako at sinabi naman ni tita na oo naman daw. Sadyang ipinaparanas lang daw sa akin ni ina kung anong ipinaparanas sa kanya ng kanyang ina noon. Masyadong unfair na ipinapamana niya sa akin kung ano man ang bad experience niya sa kanyang ina. Ayokong madamay sa gulo nila. Sana ay iba na lang ang mga magulang ko. Pero wala akong magagawa kung hindi ang tanggapin na lang sila. Minabuti kong kalimutan na lamang ang tungkol sa aking mga magulang dahil ang totoo ay nasa-stress ako kapag naiisip ko sila. Nang magabi ay dumating si boss na lasing na lasing. Karaniwan ay dumarating siya ng 7:00 ng gabi. Pero ngayong gabing ito ay dumating siya ng hating gabi na lasing pa. Sobrang lango siya sa alak. Sa sobrang lango niya ay hindi na niya kinayang maglakad patungo sa kwarto niya dahil bumagsak na siya sa sahig sa sala. Mabuti at pasandal siya sa couch. Naku, boss. Naririnig mo ba ako? Pagising ko sa kanya habang niyuyog-yog ang kanyang mga balikat. Celine, ano ba talaga yung problema mo? Bakit mo kasi ayaw mo kong pakasalan? Sabi ni Roman na halatang wala sa sarili. Lahat naman ginagawa ko para sa iyo. Ano pa bang gusto mo? 5 taon na kitang niyayayang magpakasal. Pero palagi mo na lang akong nire-reject ang proposal ko sa iyo. Dagdag pa niya. Sobrang nasaktan ako habang nakikita siya na nagkakaganito. Sobrang nakakadurog ng puso. Kinabukasan ay nawala na ang kanyang hangover at pwede na siyang kausapin ng matino. Pinagandaan ko na siya ng kaniyang almusal. Boss, pwede mo magtanong? Sure, ano yun? Sabi niya habang ngumunguya ng pagkain. Kasi pag uwi mo rito kagabi, sobrang lasing na lasing ka. May nangyari ba sa work? Yun ba? May problema lang kami ng nobyo ko. Sabi na nga ba, siya lang magiging rason para magpakalango ka sa alak ng ganun. Gusto ko pa sana siyang tanungin kung ano ba talaga ang nangyayari ngunit hindi ko na ginawa dahil alam kong pagagalitan lang niya ako. Niyaya ko siya, kagabi na magpakasal. Hindi ko na ata mapilang sa mga daliri ko kung ilang beses ko na siyang niyayang magpakasal. Pero ayaw talaga niyang tanggapin ng sobrang busy pa rin daw niya sa pagmamadelo. Ayaw raw niyang masira ang katawan niya kapag nabuntis siya. Ganun palang nangyari. Sabi na lamang niya nang nalilinawan. Beth, tingin mo ba? May balak ba siyang magpakasal sa akin? 30 years old na siya at 35 naman ako. Tumatanda na kaming dalawa. Gusto ko na mag-settle kaming dalawa at bumuo ng isang pamilya. Pero paano ko yun magagawa kung palagi na lang niya ako nire-reject? Mahirap pong magsalita, boss. Pero kung gusto niyo po, gamitin niyo po ako para mapaselos niyo si Celine. Malay niyo naman po mag-work yun. Paano ko naman siya mapapaselos? Kapag naging close tayo sa isa't isa, baka lalo lang siya magalit sa akin. Ay suggestion lang naman po. Teka, magandang ang ide yung sinabi mo. Hindi pa pala niya alam na ikaw ang kasabay ko. From what I remember, hindi mo pa siya nakikita, di ba? Nakita ko na po siya sa mga pictures na nakadisplay dito sa bahay, boss. Pero tama po kayo. Hindi niya pa po ako nakikita. Paano ko imbitahan ko kaya siya dito?
Ano sa tingin mo? Parang nagbago yata yung isip ko, boss. Baka kasi sa sobrang pagsilosan niya ako, baka utusan kanyang tanggalin ako sa trabaho. Eh, hindi ko naman afford na mawalan ng trabaho. Alam mo naman ang tungkol sa buhay ko, sa kainta, di ba? Huwag kang mag-alala. Kapag sinabi niyang sisantingin ka sa mansyon, I will do that. Pero ibabalik din kita. I'll just pretend na sinisisanti kita. Pero paano kapag nalaman niya na fake lang ang pagsisante mo sa akin? Baka lalo lang siya magalit sa'yo. Kapag nagalit siya sa akin, at least na-prove ko na mahal na talaga ako. Sa ngayon kasi, hindi ko alam kung mahal pa ba niya ako. Ano, payag ka? Nag-alala man ako sa maaaring kahantungan ng plano niya ay pumayag na lang ako. Ngayon ay pinagsisisihan ko na isinuggest ko sa kanyang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko na lang sana iyon sinabi sa kanya. Sige boss, payag na po ako. Thank you, Elizabeth. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko sa mo para dito. Kahit wag na po boss, okay na po sa akin yun. Malaki naman po ang mga inutulong niyo sa akin. Kaya for me, small favor lang naman ito. Thank you kung ganun. Anyway, pwede bang Roman na lang itawag mo sa akin from now on? I feel like mas magsiselo siya sa'yo kapag tinatawag mo ko sa pangalan ko. Ayos lang po ba sa inyo yun boss? Parang feeling ko maling tawagin ko kayo sa pangalan lang. At saka 10 years din po kasi kayong mas matanda sa akin. Ouch, grabe ka naman. Sakit nun ah. Pinagmukha mo talaga sa akin na matanda na ako. Sabi pa niya habang hawak ang kanyang right chest na kunwaring ay masakit ang puso niya. Natawa naman ako sa akto niya na ganun dahil sobrang cute niyang tingnan. Tumawa na rin siya nang tumawa ako. Ito ang unang beses na nagtawanan kaming dalawa kaya nakakapanibago. Pero ang sarap naman noon sa pakiramdam. Kinabukasan ay dinala na niya sa bahay si Celine. Sobrang ganda ni Celine kaya hindi ko masisisi si boss kung sakali mang baliw na baliw siya sa dalaga. Para kasi itong Marian Rivera na may pagka-Latina beauty. Celine, siya nga pala ang kasabahay ko na si Elizabeth. Pakilala sa akin ni Roman. Siya yung kasambahay mo? Oo, 6 na buwan na siya nakatira dito, Beth. Siya nga pala si Celine, ang nobya ko. Ngumiti ako kahit na ang puso ko ay sobrang nagsiselos. Magandang gabi po, Ma'am Celine. Nice to meet you po. Sinuklian naman ako ni Celine ng isa ring ngiti ngunit mapapansin sa ngiti niya ang discomfort. Pakiramdam ko ay nagulat siya at nagselos dahil napakabata ng kasambahay ni boss. Baka ang akala niya ay matanda na ang kasambahay ni boss. Beth, dito pala matutulog si Celine ngayong gabing to. Kumain na rin kami. How about you? Kumain ka na rin ba dito? Sabi ni Roman na sobrang sweet ang tanong sa akin. Ibang-ibang tono ng boses niya. Para bang sinisimulan na niya ang plano niyang pagselosin si Celine. Yes po, Roman. Kumain na po ako. May gusto po ba kayong ipag-utos sa akin? Dala mo na lang kami ng tubig sa kwarto namin. Papasok na kami sa kwarto at magpapahinga na kami. Sige po, Roman. Isunod ko na lang po yung tubig. Tara na, Elizabeth. Okay na tayo sa kwarto ko. At pumasok na nga sila sa kwarto ni boss. Habang ako ay parang salamin ng puso na nabasag. Nawasak man ay ginampanan ko na lamang ang tungkulin ko sa mansyon bilang isang kasambahay. Dinalhan ko sila ng tubig sa kwarto ni Roman at naabutan ko pa si Roman na walang saplot pang itaas. Si Celine naman ay nasa sofa lang habang nagsi-cellphone. Heto po ang tubig, Roman. Sabi ko sabay patong ng tray sa center table at may laman itong 2 baso at isang pitchel ng malamig na tubig. Thank you, Beth. Sige na. You can leave na dahil magpapahinga na kami. Tumalikod na ako at naglakad na palabas ng kwarto. Narinig ko pa si Roman na kinausap si Celine. Celine, maligo ko na. Sundan kita sa CR. Sabi niya na lubos na ikinadurog ng puso ko sa sobrang selos. Lumabas na ako sa kwarto nila at umiyak sa aking silid. Bandang hating gabi nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Bumaba ako sa first floor at patay ang ilaw sa sala. Ang kwarto naman ni Roman ay nasa kaliwa lamang ng sala. Bukas ang pinto ng bahagya kaya narinig ko ang pag-uusap nila ni Celine sa sala. Narinig ko roon ang nag-uusap na sina Roman at Celine kaya lumapit ako roon at nakadinig. Sabi nga nila ay huwag kang makikidinig sa pag-uusap ng iba. Pero eto ko, lahat na yata ng kasalanan ay ginagawa ko dahil lamang sa obsession ko kay Roman. Roman,
bakit naman hindi mo sinabi sa akin na sobrang bata pala ng kasambahay mo? At saka, I would say na maganda siya. Hindi ka dapat kumukuha ng mga ganyang kasambahay. Especially na may girlfriend ka. Isipin mo rin kung anong mga possible na mararamdaman ko. Panghimutok ni Celine. Ganun ba? Pasensya na kung ganun. Yun ang magagawa ko. Siya yung inirefer ng dating kasambahay ko. At saka maayos na naman ang trabaho niya. Especially pa, sobrang kailangan niya ng pera. Ipinapakasal na siya ng parents niya sa lalaking hindi niya mahal. Tapos yun, tumakas siya. Mag-isa na lamang siya ngayon sa buhay. Really? At naniwala ka naman. I don't like her. Don't get me wrong ha. Hindi naman sa wala akong puso o nagpapakakontrabida. Pero knowing na palagi kayong magkasama rito sa bahay, syempre magiging malapit ka sa mga tukso. Lalaki ka, babae siya. Hindi lang babae, maganda, sexy at bata. There's a big chance na matutukso ka sa kanya. Love naman. Paano mo naman ako nagagawang pag-isipan ng ganyan? Alam mo namang ikaw lang love ko, di ba? Yung Beth, di naman ako nagandahan dun. Para sa akin, inday lang siya. Yun lang. Tingin mo ba talaga papatulo ko sa mga inday? Kung gusto ko ng iba maliban sa'yo, edi sana napunta na lang ako sa mga bar at naganap ng magandang babae. Yung kasing ganda mo. Sabi ni Roman na lubos na ikinadurog ng puso ko. Hindi ko alam kung meant ba talaga niyang sabihin iyon o gusto lang niyang bigyan ng assurance sa Celine. Either of the two. Sobrang sakit pa rin sa akin ang sinabi ni Roman. Pero kasalanan ko to dahil pinili kong makinig sa usapan nila kahit hindi naman dapat. Basta, gusto ko before a week. Wala na siya rito sa mansyon. Sabihin mo sa kanyang maghanap na siya ngayon ng ibang trabaho. O hindi kaya, baka may kakilala kang naghahanap ng maid. Pwede mo siyang ibigay lang na lang doon. Tapos ako mismo ang maghahanap ng kasambahay para sa'yo. Baka kasi mamaya, mas maganda pa sa kanyang ipalit mo. Kawawa naman yung tao. Kung ililipat ko siya, komportable na siya rito sa bahay ko eh. So gusto mo talaga siyang i-keep? Susundin mo ko or palalayasin mo siya rito sa bahay? Ito naman, hindi na mabiro. Sige na, papalisin ko na siya dito. Sa mansyon. Pangako. Thank you. The best ka talaga. Biglang umaliwalas ang boses ni Celine. Natapos noon ay narinig ko na silang gumagawa ng kanilang pagmamahalan. Hindi ko na natiis pa kaya umalis na ako at bumalik sa aking kwarto. Hindi ko alam kung tototohanin ba ni Roman ang pangako niya kay Celine o hindi. Ipinagpabukas ko na lamang ang lahat. Pagising ko ay agad ko silang ipinagluto ng kanilang agahan. Kung dati ay sabay kaming kumakain ng agahan ni Roman, ngayon naman ay pinaalis ako ni Roman sa kusina habang si Celine ay ang kasabay niya na kumakain. Muli, nasaktan ako. Pero alam kong hindi dapat. Nang matapos ay umalis na si Celine dahil may trabaho pa raw siya. Naiwan kami ni Roman. Nilapitan ko siya habang umiinom siya ng tubig sa kusina. Roman, anong balita? May sinabi ba si Celine sa'yo tungkol sa akin? Tungkol saan? Like, tungkol sa kung paalisin ba niya ako rito sa bahay mo? Oo nga pala. Sadly yes. Pinangako ko na yun sa kanya. Pero tulad nga na sinabi ko sa'yo, ibabalik kita kaya don't worry. Roman, promise ha? Ayoko kasing mawala dito sa bahay mo. Napamahal na ako rito sa bahay mo eh. Parang ayoko na umalis dito. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Ron, okay? Kinabukasan ay nilapitan ako ni Roman habang naghuhugas ako ng mga pinggan sa kusina. Beth, may problema tayo. Nag-insist kasi si Celine na siya na raw ang maghahanap ng kasambahay para sa akin. Naku, paano na yun kung ganun? Ganito na lang. Kausapin ko na lang kasambahay na in-hire niya for me. Makikiusap ako sa kanya na ilihim ang tungkol sa'yo. Okay ba? Salamat sa lahat ng effort mo, Roman ha. Na-appreciate ko lahat ng ngayon. Walang naman. Nang sumunod na araw nga, ay pinaalis muna ako ni Roman sa bahay dahil pupunta raw doon si Celine kasama ang bagong kasambahay. Mukhang gusto ni Celine na siguruhin na mawawala ko sa mansyon. Aaminin kong matindi ang galit ko kay Celine. Hindi dahil sa selos. Galit ako sa kanya dahil niloloko niya si Roman. Hindi lang yun. Pinapaasa niya pa yung tao. Kung ayaw na niya kay Roman, dapat ay hiwalayan na lang niya ito para matigil na ang pagdedelusyon ni Roman. Pero napakaahas niya. Sinasayang lang niya ang oras ni Roman.
Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman agad ni Roman ang tungkol sa pangangaliwa ng babaeng iyon. Kinabukasan nga ay ibinalik ako ni Roman sa mansyon. At dito ay ipinakilala ako ni Roman sa kasambahay na si Aling Kayla bilang kasambahay. Aling Kayla, magkano po ibinayad sa inyo ng nobya ko para magmanman dito sa mansyon? Ay, ano ba kayo sir? Walang ganun. Hindi niya ako espiya rito sa mansyon. Dodoblihin ko yung sahod mo. Huwag mo lang sabihin sa kanya tungkol kay Beth. Sabi ni Roman at ikinuwento nga niya ang dahilan kung bakit niya ako kailangang isikreto sa bahay. Nako, ganun po ba? Wala pong problema. Hindi po ako magsusumbong. Salamat po, Aling Kayla. Saan ko po yan? Pero, asan ka po boss yung dobleng sahod ha? Sige po, Aling Kayla. Wala namang problema doon. Pagkatian nyo na lang ni Beth ang mga gawaing bahay rito sa mansyon. Okay ba? Okay po sir. Maraming salamat po Aling Kayla. Sabi ko naman sa kanya. Magmula nga nun, ay kami na ang dalawa ang naghahati sa mga gawaing bahay. Noong una ay hati kami sa trabaho. Pero habang tumatagal ay napapansin kong patamad siya ng patamad. Mas malaki ang sahod niya sa akin. Kaya pakiramdam ko ay unfair naman na 30% lang ng mga gawain ang gagawin niya. Habang ako ang gagawa ng 70%, parehas lang naman kaming kasambahay dito. Dahil hindi na ako makatiis, ay kinompronta ko siya habang nagsa-cellphone lang siya sa sala ng bahay. Nakaupo siya sa sofa na parang siyang donya ng bahay. Hindi naman galit ang approach ko sa kanya dahil ayokong may mamagitang alitan sa aming dalawa. Aling Kayla, pansin ko pong hindi na po ata kayo gumagawa ng mga house chores dito sa bahay. Ayun ba? Huwag mo tong sabihin kay sir ha. Ayoko na magpagalitan niya ako. Pero di po ba normal lang naman ang pagalitan niya kayo? Ganito na lang para maintindihan mo. Huwag mo tong sabihin kay sir para hindi kita sabihin kay Ma'am Celine. Parehas lang naman tayong magsikretuhan. Gets na ba yon? Pananakot niya sa akin at nagtagumpay siya. Natakot nga ako sa pagbabantahan niya ngayon. Sa huli ay hinayahan ko na lang siya sa pagpapakadaw niya rito sa bahay. Isang araw ay nagtungo ulit ako sa supermarket upang mamili ng mga fresh good. Sa aking ikinagulat ay namataan ko na naman sa Celine na naka-holding hands ang lalaking kasama rin niya noon. Wala akong pagkakataon na sinayang at kinuhanan ko silang dalawa ng video. Sweet na sweet silang dalawa habang naglalakad sa mga aisles na para bang bagong kasal ang dalawa. Ipapakita ko to kay Roman. Nang magabi ay gumawa ko ng isang fake account at i-message ko si Roman sa kanyang messenger account. Wala pang isang oras ay nasin na niya ito. Bigla niya akong tinawagan kaya nataranta ko. Of course, ay hindi ko siya sinagot dahil malalaman niyang ako ang nag-send sa kanya ng video. Nang hindi ko siya sagutin ay nag-chat sa akin. Sino ka? At bakit sinesend mo sa akin yan? Ayan ang ini-chat niya sa akin. Nireplyan ko naman siya. Niloloko ka lang ni Celine. Gusto ko lang na malaman mo yan. Sino ka ba talaga? Reply niya. Hindi na importante yun. Ang importante ay malaman mong niloloko ka lamang na babaeng yun. At matapos ay binlock ko na siya dahil ayoko nang malaman kung ano man ang sasabihin niya. Ang importante lang naman ay malaman niya ang katotohanan. Kinabukasan ay lasing na naman si Roman na umuwi. Alauna na siya ng madaling araw na kauwi. Namumula ang mukha niya. Leeg at nga dahil sa pagkakalango niya sa alak. Celine, bakit mo ako niloloko? Sabi niya sa akin na para bang ako si Celine. Hindi ako si Celine. Ako to si Elizabeth. Sabi ko. Ano? Saan ba ako nagkulang ha? Ano bang nagustuhan mo sa lalaki yun at pinagpapalit mo ako sa kanya? Sabi pa niya habang pag-ewang-gewang. Total ay lasing naman na siya, kaya sinabi ko na sa kanya ang tunay kong saloobin tungkol kay Celine. Siguro naman ay hindi niya ito maalala kinabukasan. Bakit po sir? Nabisto niyo na po ba yung panuloko sa inyo na babaeng yun? Tanong ko sa kanya. Ikaw pala yun, Beth. Kumusta ka? Sabi niya na lasing pa rin. Nawawala na siya sa kaniyang sarili. Ayos lang po ako, Roman. Ganun ba? Oo. All this time. Niloloko lang pala ako ni Celine.
Sino magakala na ang tulad niyang anghel ay magagawang lukuhin ang katulad ko? Sino ba yung lalaki yun para ipagpalit niya ako sa kanya? Kasi yaman ko ba siya? Mas gwapo ba siya sa akin? Mas mabuti ba siyang tao kaysa sa akin? Hindi ko alam kung... Naputol na ang kanyang sinasabi dahil bumagsak na siya. Mabuti na lang at nasalo ko siya at hinila ko siya pahiga sa sala, sa sofa. Pasensya na, Roman. Pero kailangan ko yung gawin para malaman mo ang totoo. Niloloko ka lang talaga ng sili na yun, sabi ko. Nagulat ako nang biglang sumulpot sa likod ko si Aling Kayla. Anong totoo, Elizabeth? Tanong niya sa akin. Kayo po pala, kanina pa po ba kayo dyan? Oo, kanina pa ako rito. Ano yung sinasabi mo? Niloloko lang ni Ma'am Celine si Roman? Ganun na nga po, ang sinabi niya. Ano yung sinabi mong kailangan mo yung gawin para malaman na ang totoo? Pag-uusisa niya na labis na nagpakabog sa dibdib ko. Baka kasi sabihin niya ito kay Roman. O hindi kaya ay kay Celine. Wala po yun. Ang mabuti pa po, matulog na po kayo. Ako na pong bahala kay Sir Roman. Sabi ko sa kanya. Bago siya umalis, ay masuspetsya pa niya kung tiningnan. Lubos akong kinabahan dahil baka sabihin nito, o niya ito kay Roman o hindi kaya ay kay Celine. Kinalimutan ko na lang si Aling Kayla at hinubaran ko na ng damit si Roman at pinunasan na ng basang tuwalya ang kanyang katawan, saka ko siya pinalitan ng puting sando. Saka ko siya kinumutan sa sopa na sa sala. Kung kaya ko lang siyang buhatin ay ginawa ko na. Saka naman ako natulog na sa aking kwarto. Kinabukasan ay hindi siya pumasok sa trabaho. Si Roman. Nagkukulong lang siya sa kaniyang kwarto. Kumatok ako sa pinto ng kanyang kwarto. Sir Roman, nakahanda na po yung breakfast ninyo. Naghintay ako ng sagot mula sa kanya ngunit hindi siya sumagot. Naisip kong tulog pa rin siya kaya hindi ko na rin siya inistorbo. Makalipas ang isang oras ay kumatok ulit ako sa kanyang kwarto. Ngunit parehas pa rin. Hindi pa rin siya sumasagot. Makalipas pa ang isang oras ay bumalik ulit ako sa kwarto niya. Nagpabalik-balik ako sa kwarto niya hanggang sa mag-alas 12 na ng tanghali. Sobrang nag-aalala ko para sa kalagayan niya. Kaya naman, sinira ko na ang doorknob ng pinto. Nagdasal ako na sana ay hindi niya ginawa ang bagay na naiisip ko. At iyon ay ang magpakamatay siya. Dumating si Aling Kayla. Hoy, anong ginagawa mo dyan, Beth? Bakit mo sinisira yung pinto ng kwarto ni boss? Kanina pa po kasi siya hindi gumigising. Nag-aalala po ako sa sitwasyon niya. Lalo pat broken-hearted siya ngayon. Baka kung ano may ginagawa niya sa sarili niya. Sabi ko sa kanya. Ay sus, mga mayayaman talaga. Maliit na bagay, pinapalaki. Parang yun yung magpapakamatay na. Baka tulog lang yan. Ako na pong bahala sa kanya, Aling Kayla. Sige na po, kung gusto niyo po umuwi muna sa inyo, go ahead lang po. Kaya ko naman po itong mansyon. Sabi ko na sa kanya at pumayag nga siyang umalis at mag-day off sa bahay nila. Kinilig pa siya nang sabihin ko yun. Napaka-tamad talaga ng matandang iyon. Tamad na nga, ay mukha pang pera. Tuluyan ko na ngang sinira ang pinto at naabutan ko si Roman na nakahiga sa kama niya. Mabigat ang paghinga niya at pawis na pawis ang kanyang buong katawan. Nang hawakan ko ang kanyang noo, ay nalaman kong sobrang init pala niya. Nilalagnat siya. Nang araw na iyon, ay inligaan ko siya. Sinubuan ko ng pagkain, pinunasan ang buong katawan, gamit ang basang kwalya at pinainom ng gamot. Wala na ako ibang mahihiling pa habang ginagawa ko ito sa kanya. Sobrang sarap sa pakiramdam na inaalagaan ko siya ng ganito. 2 araw siyang nilagnat at sa pangatlong araw ay nawala na rin sa wakas ang lagnat niya. Beth, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Sobrang na-appreciate ko lahat ng mga yun sa akin. Wala po yun, Sir Roman. Masaya po ako na inalagaan ko po kayo. Para po sa akin, pamilya na rin po ang turing ko sa inyo at hindi lamang po isang amo. Ngumiti siya na lubos na tumutunaw sa puso ko. Samantala, ng araw na iyon, bilang pasasalamat daw sa mga nagawa kong tulong sa kanya, ay niyaya niya akong kumain sa labas. Gumala kami na parang totoong magsyota.
Alam ko wala naman itong halaga para sa kanya pero para sa akin ay dreams come true ang makadate si Roman. Matapos namin kumain ay naglakad-lakad na kami sa parke. Roman, may narinig pala ako mula sa iyo nung araw na umuwi ka rito na lasing na lasing. Nagiwalay na ba kayo ni Celine? Kasi ang sabi mo noon niloloko ka lang daw niya. Totoo ba yun? Tanong ko sa kanya. Oh, sadly. Niloloko niya nga lang ako. Isang araw may nag-text sa akin sa messenger. Nag-chat siya ng picture ni Celine na may ka-holding hands na lalaki sa supermarket. Grabe naman po siya para lokuhin kayo. Kunwaring sabi ko. Elizabeth, tapatin mo ako. Kaiwan-iwan ba ako? Am I kind of person na madaling iwan? Hindi ba ako kamahal-mahal? Naku, hindi si Roman. Hindi po yun ganun. Sobrang bait nyo nga po. Tapos gwapo pa. Kahit sino magkakagusto sa inyo. Baka lang po nagsawa lang talaga siya. Kasi may mga tao ngayon madali na lang magsawa eh. Hindi na marunong makontento. Pero believe me, wala pong problema sa inyo. Sa kanya pong meron. Beth, hindi ko pa nasasabi sa kanya na alam ko na ang pagkagago niya sa akin. Paano kapag kinumpronta ko siya? Paano kung makapag-iwalay siya sa akin? What do you mean po? Hindi niyo po pala siya nako-confront? Hindi pa. Natatakot kasi ako sa kalalabasan nun. Mahal niyo po ba siya? Oo, mahal na mahal. Kahit ganun ang ginawa niya sa akin, mahal ko pa rin siya. Handa ko siyang patawarin kung hihingi siya ng tawad. At hiwalayan niya yung lalaking yun. Labis ako nasaktan sa sinabing iyon ni Roman. Akala ko ay ako lang ang baliw sa pag-ibig. Pati pala siya. Akala ko dito nahihinto ang kanilang relasyon. Ngunit nagkamali ako. Handa mo siyang patawarin? Paglilinaw ko. Oo, handa ko siyang patawarin. Ganun talaga kapag nagmamahal. Pilit akong ngumiti. Ganun ba? Nasa sayo naman yan. Pero sana Roman, magkaroon kayo ng good ending. At sana dumating din ang araw na tanggapin na niya ang alok mo na magpakasal. Para naman hindi nasasayang yung oras mo. Siguro mas maganda kung kumprontahin niyo na lang si Celine para malinawan kayo. Para matuldukan ng mga what ifs niyo. Salamat, Beth. Maraming salamat dahil lagi kang nandyan sa tuwing may complaint ako tungkol sa girlfriend ko. Kahit minsan napapagalita kita kapag napag-iisipan mo ng masama sa Celine. Wala pong anuman. By the way po, pwede ko na po ba kayong tawagin ulit bilang boss? Mas palagay po kasi ako kung tawagin ko kayo sa ganun. No, just call me Roman. Mas komportable ako sa ganun. Kinabukasan ay nalaman namin na umalis na si Aling Kayla sa mansyon nang walang paalam. Natuklasan naming nagsumbong na pala ito kay Celine. Kaya si Celine, biglang sumugod sa bahay ni Roman habang nag-aagahan kaming dalawa. Sinampal niya ng napakalakas si Roman sa pisngi. Ano Roman? Nangako ka sa akin. Sinabi mong paalisin mo rito yung babaeng yan. Galit na galit niyang sabi. Tama ka. Ibinalik ko nga siya sa mansyon. At proud ka pa. Tingin mo hindi ko malalaman oh. Nagsumbong sa akin si Aling Kayla tungkol sa ginagawa niyo rito. Sinamaan ako ng tingin ni Celine at dinuro pa. At ikaw, malandi kang babae ka. Napakakati mo. Alam mo na may nobya na yung tao pero inaahas mo pa rin. Kung kinakati ka, huwag mong gawing pangkamot ang nobyo ko. Hindi ko inagaw si Roman sa'yo. Nandito lang ako para magtrabaho. Wala akong ginagawang masama. Sabi ko sa kanya. At nagde-deny ka pa ngayon. Kitang-kita dyan sa mga mata mo na may gusto ka kay Roman. Maraming lalaki dyan. Bakit hindi na lang saling landin mo? Siguro dahil sa pera niya, no? Ganyan kayong mahihirap. Umaasa sa mga katulad namin para makaahon sa hirap. Excuse me, pero hindi ako makakapayag na pagsalitaan mo ako ng ganyan. Hindi mo ako kilala. At hindi tayo close kaya huwag na huwag mong husgahan ang pagkatao ko. Kung may nangangaliwa rito, hindi kami ni Roman yun. Muntikan ko pang masabi sa kanya na siya ang nangangaliwa. Mabuti na lang at nakontrol ko pa ang sarili ko. Gusto ko kasing si Roman mismo ang magsabi noon sa kanya. Hinawakan ni Roman ang braso ni Celine. Celine, huwag mo kami baliktarin.
Wala kami ibang ginagawang masama rito sa bahay. Ikaw ang may ibang lalaki. Nalaki ang mga mata ni Celine sa sobrang gulat. Ipinakita ni Roman kay Celine ang picture na sinend ko sa kanya noon. Mas lalong nanlaki sa gulat ang mga mata ni Celine nang makita ang larawan. Sino to? Sino tong lalaki to? At bakit sweet na sweet kayo dalawa? Roman, that's edited. Hindi ako yan. Please Celine, huwag ka nang magkaila pa. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Handa ka na patawarin basta't hiwalay mo lang yung lalaking yan. Yaya, lumabas ka. Utos sa akin ni Celine nang pasigaw. Lumabas naman ako sa kusina upang makapag-usap silang dalawa ng sila lamang. Hindi ko alam kung ano ang kahahantungan ng pag-uusap nila pero inihanda ko ng mga worst case scenario. Nang magtanghali ay umalis na rin si Celine sa bahay. Naiwan si Roman at nilapitan niya ako sa sala ng bahay habang nagwawalis ako roon. Para bang hindi siya mapalagay. Ganito kasi. Gladly, nangako sa akin si Celine na hihiwalay niya yung lalaki niya. We will continue our relationship. Ang kaso, may bad news lang ako sa'yo. Sabi niya na ikinakaba ko. Ano yun, Roman? Ang totoo niyan, kailangan na kitang paalisin dito sa mansyon. Hindi ko na rin inaasahan. Dahil nga, hindi ko naman alam na magsusumbong pala si Aling Kayla kay Celine. Pero sinabi ni Celine sa akin na kailangan na kitang paalisin as in ngayon na. Kapag hindi ko raw yun ginawa ay tuluyan na niya akong iiwan. Alam mo namang hindi ko yun kayang gawin, hindi ba? Mapait ang ngiting ibinigay ko sa kanya. Dumating ang araw na ikinatatakot ko. Alam kong sasabihin niya ito ngayon. It's okay po, Roman. In-expect ko na rin naman po na mangyayari to. Pasensya na po sa lahat ng mga abala ko sa relasyon niyo. Wala kang kailangan na ihingi ng pasensya. Ako dapat humingi ng pasensya sa'yo. Pasensya na talaga. Huwag ka sana magalit sa akin. Huwag ka maglala. I'm gonna give you 20,000 pesos para may pera ka habang naghahanap ka ng kapalit na trabaho. Salamat po, Roman. Tatanggapin ko na po yun dahil malaking tulong na po yun sa akin. Thank you po. Tama ko, hindi ba? Hindi ka naman siguro uuwi sa probinsya mo. Hindi na po ako uuwi sa probinsya, sir. Baka dito na po ako mamatay sa Manila. Wala na po akong balak na umuwi sa kanila. I see. That's your decision. Mag-ingat ka na lang ha. Pasensya na ulit. I can see naman na buong mukha ni Roman na hindi niya gusto ang nangyayari. Sobrang sinusunod lang niya ang kagustuhan ni Celine. Matapos noon ay nagpalit na nga ako ng aking mga gamit at nagpaalam na kay Roman. Nang maglakad na ako patungo sa walang tiyak na destinasyon ay saka ko ibinuhos ang aking mga luha dahil sa pagdadalamhati. Hindi ko na ipinagtapat sa kanya ang nararamdaman ko dahil na-realize kong wala na namang patutunguhan pa kung gagawin ko yon. Baka lalo lang niya akong iwasan. Ang sabi ko nun sa sarili ko ay magtatapat lang ako sa kanya kapag naghiwalay na sila ni Celine. At pangahawakan ko ang pangako kong iyon. Ang plano kong akitin si Roman ay hindi nagtagumpay. Sabi nga nila, hindi magtatagumpay ang masasamang plano. At sa kaso ko ay mukhang totoo nga yun. I guess, simula ngayon, kailangan ko nang mamuhay ng may moral. Kailangan ko nang kalimutan si Roman kahit na imposibleng mangyari iyon. Nagrenta ako sa loob ng isang maliit na kwarto. 3,000 ito kada buwan. Naganap din ako ng kapalit na trabaho at nakahanap ako ng trabaho bilang isang merchandiser sa isang mall. Noong unang taon ko matapos kong umalis kay Roman ay masakit pa para sa akin iyon. Hindi pa ako gaanong nakaka-move on. Pero pakonti-konti sa bawat paglipas ng mga oras ay unti-unting naglalaho ang aking sakit na nararamdaman para kay Roman. Isang malaking oportunidad ang dumating sa akin isang araw. Habang papasok kasi ako sa trabaho ay may isang babaeng nag-approach sa akin at sinabing gusto niya kong maging audition para sa isang beauty product. Siyempre, nagulat ako nung una. Alam ko maganda naman ako pero hindi ako in-expect na may mag-aalok sa akin bilang isang modelo. Tinanggap ko ang alok ng babaeng iyon at sumailalim ako sa isang matinding pagsasanay. Makalipas lamang ang isang buwan ay nag-shooting na kami para sa commercial ng isang makeup product. Hindi ko ako ang main model pero malaki ang screen time ko sa commercial na iyon.
Makalipas ang 2 buwan ay lumabas na sa internet ads at TV ads ang commercial na yon. Hindi naman ganun kalaki ang kinita ko sa commercial na iyon pero maganda na itong pang extra income. Hindi lang doon nagtapos ang opportunity na dumating sa buhay ko. Dahil sa sunod-sunod ang mga gigs ko sa pagmodelo, matapos lamang ang 1 taon sa pagmomodelo, ay naging isa ako sa mga sikat at in-demand sa industriya. Nagkaroon ako ng 3 billboard sa EDSA. Isang bagay na hindi ko pinangarap ngunit ibinigay sa akin ng may kapal. Mula sa pabarya-baryang kinikita ko sa pagmomodelo ay umabot na ito ng milyon-milyon. Nakabili pa nga ako ng 20 milyon na halaga ng kondo sa Pasay. Sino mag-aakala na ang simpleng pagpapalaya sa akin ni Roman sa kanyang mansyon ay magdudulot pala sa akin ng isang napakalaking biyaya? Isang araw ay aksidente kaming nagkita ni Roman sa isang fashion show. Isa kasi ako sa mga nagrarampa roon. Nang makita kong muli si Roman ay tila ba nanumbalik ang pagmamahal ko sa kanya. Alam ko napakatangang isipin pero iyon ang nararamdaman ko. Beth, kumusta ka na? Congratulations nga pala. Hindi ko inaasahan na malayo mararating mo. Sabi niya sa akin habang nakatingin sa aking mga mata. Iba ang tingin niya sa akin ngayon. Para bang gandang-ganda siya sa akin. Salamat, Roman. As you can see, maganda na nga yung buhay ko ngayon. Dahil ito sa pag-alis ko nun sa bahay mo. Kung hindi ko yung ginawa, baka hanggang doon na lang talagang mararating ko sa buhay. By the way, kumusta na kayo ni Celine? We're good. And stay strong naman. Nakangiti niyang sabi na para bang proud siya roon. It's been 2 years na rin pala. Pumayag na ba siyang magpakasal sa'yo? I guess. Oo. Tanong ko. Sad to say pero hindi pa rin. Pero parang tinatanggap ko na kung sakaling mang hindi na siya magpakasal sa akin. Kung gusto niyang in a relationship kami, habang buhay, I'm willing to do that for her. Ayos na rin ba sa'yo na bibigyan ka niya ng anak sa edad na medyo may katandaan ka na? Oo, willing akong tanggapin yun. Binitin ako sa pagmamahal mo para sa kanya. Eh ikaw ba? Sobrang laki na ng iginanda mo. For sure, may boyfriend ka na. Wala akong boyfriend. Single pa rin ako. Di nga. Imposible naman. Sa ganda mong yan, wala pa rin naliligaw sa'yo. Well, yes, may mga maniligaw. Pero wala pa akong boyfriend. At sa tingin ko, hindi pa yun ang priority ko sa buhay ko. So, paano? Mauna na ako. I have to go na. Ingat ka. At matapos ay iniwan ko na siya dahil nagpunta na ako sa model's room. Nakita ko pa roon si Celine pero hindi naman kami nagkibuan. Sa lahat ng mga modelong naroroon ay pinansin ko at nakipagbatian sa kanila. Maliban lamang kay Celine. Wala naman akong personal na issue kay Celine pero awkward pa rin na makipag-usap sa kanya matapos sa mga nangyari. I don't even think nakakausapin niya ako. If gawin man niya, welcome naman ako makipag-usap sa kanya. Maya-maya ay isa-isa naging nagsialisa ng mga modelo at naiwan kami ni Celine sa kwarto. Habang nakaupo ko sa aking upuan at minamake-upan ako ang aking sarili, ay nilapitan ako ni Celine. Nakangiti siya ngunit ramdam kong sarkastiko lamang ang kaniyang ngiti. Kamusta ka na? Pagbati niya sa akin. Tumigil muna ako sa aking ginagawa at nginitian siya ng very friendly. Heto, I'm good naman. Celine, by the way, nakita ko kanina sa hallway si Roman. Nang makita ko siya, I was sure na kasama ka rin sa mga rarampa sa runway. Pala kaibigan kong sabi dahil gusto ko na sanang kalimutan kung ano man ang nakaraan sa amin. Mukhang hindi ka pa rin nakaka-move on ng paalisin ka ni Roman sa bahay niya 2 years ago. At ngayon talagang nagpaganda ka ng sobra. Why? Dahil ba umaasa kang ikaw naman ang pagnanasaan niya? Nagpanting ang mga tenga ko dahil sa tinuran niya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga sinabi niyang walang katuturan. At hindi ko rin inaasahan na may sama pa rin pala siya ng loob sa akin. Ano ibig mong sabihin? I know na may gusto ka kay Roman at gustong gusto mo siyang akitin. Sinabi sa akin ni Aling Kayla ang lahat. Napakababa mo namang babae para akitin ng isang lalaking may iba na. Ganun ba? Alam mo ba kung bakit ko ginawa yon? Sabi ko naman na hindi magpapatalo sa kanya. Kasi malandi ka. Wrong. I just started to do that noong nakita kitang may ka-holding hands na ibang lalaki sa supermarket. Alam kong niloloko mo siya. Since then,
Naiisip ko na siyang akitin para makalimutan ka na niya. And you failed miserably? Hindi ka ba nahihiya? Talagang proud ka bang ipangalandakan pa yon? I think you missed the point. Hindi ko alam kung bobo ka talaga o sinasadya mong hindi magets ang sinasabi ko. Ang gusto ko lang sabihin is, hindi tayo pareho. Inakit ko lang siya dahil alam kong niloloko mo siya. Pero ikaw, I don't even know how to tell you na hindi ka masasaktan. Tell me. Mapanghamon niyang sabi. Isa kang malanding ahas. Marinig yan, galing sa'yo, is very ironic. Ako nga dapat ang magsabi sa'yo niyan, Celine. Napakalakas ng loob mong pagbintangan kaming dalawa ni Roman na may relasyon gayong ikaw itong may kiridang ibang lalaki. Napaka-hipokrito mong ahas. Tingin mo masasaktan ako sa mga sinasabi mo? Do you know what? Kahit anong base pa ang gawin mo, hindi ka magugustuhan ni Roman. Dahil para sa kanya, isa ka lang inday. Isang kasambahay galing probinsya na parang isang parasite na sumisip-sip sa mga mayayaman para makaahon sa hirap. Gustong gusto ko na siyang saktan. Mabuti na lang at bago kumawan, mayangat ang kamay ko papunta sa pisngi niya, ay may kumatok sa pinto. Pumasok sa kwarto ang isang lalaki. At ito ay si Joshua. At ito lang naman ay walang iba kung hindi ang lalaki ni Celine noong pinagtataksila niya si Roman. Nilapitan ako ni Joshua at inabutan ako ng isang bouquet ng bulaklak. Nililigawan kasi ako ni Joshua ngayon. It's been 1 week na nang magkita kami sa isang event at magmula noon ay niligawan na niya ako. Wala akong gusto kay Joshua pero tinatanggap ko lang ang mga paniligaw niya. Dahil nagbabaka sakali akong magustuhan ko rin siya kalaunan. Hindi rin daw kasi niya alam na may nobyo na pala si Celine noong nakipagrelasyon siya rito. Flowers for you. Sabi niya sa akin, sabay abot sa akin ng bulaklak. Matapos ay nagtinginan pa sila ni Celine. Kitang-kita kong gulat sa mga mata ni Celine nang makita si Joshua na nagbeso pa sa akin. Joshua, ano ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Dinalaw ko lang to si Elizabeth. First time niya kasi sa runway. By the way, nililigawan ko na nga pala si Elizabeth. Ngumiti ako upang pagsilosin si Celine. In case man na may nararamdaman pa rin siya para kay Joshua. That's true. 1 week na rin magmula nang magkita kami sa isang event. And then after that, niligawan na niya ako. By the way, magkakilala pala kayo? Pagpapanggap ko. Oo. Actually, ex ko si Celine. I hope that's fine. Sabi ni Joshua. No, it's okay. Wala naman na kayo and that's the most important. Unless, gusto mo pa rin makipagbalikan sa kanya. Naku, ano ka ba? Tapos na kami. At may boyfriend naman ng iba si Celine. Huwag ka. Sa panahon ngayon, hindi porket may boyfriend na, hindi na nakikipaglandian sa iba. Usong-uso yan sa panahon ngayon. Pagpaparinig ko. By the way, mukhang may attitude pala tong si Celine sa personal. Hindi ko alam na ganyan palang mga tipo mo. Sabi ko para inisin si Celine. Awkward na tumawa si Joshua at halatang hindi niya alam kung ano ang itutugon sa sinabi kong iyon. Kita ko naman ang inis sa mga mata ni Celine. Lumabas siya ng kwarto at parang may something akong naamoy sa kanya. Para bang nagsiselos siya na niligawan ako ni Joshua. Matapos noon ay isa-isa na ngang rumampa ang mga modelo sa runaway habang ibinibida namin ang iba't ibang mga kasuotan mula sa mga taniyag na fashion designer. Nang ako nang rumampa ay nakita ko pa sina Roman at Joshua na grabe kong makatingin sa akin. Ibang-iba ang tingin sa akin ni Roman. Isang tingin na hindi pa niya naibibigay sa akin noong nagtatrabaho ako sa kanya. Isa itong tingin na para bang siya ay naakit sa akin. Natapos ang event at kumain kami ni Joshua sa isang 5-star restaurant. Habang kumakain kami ay dumating sina Roman at Selena para bang may date din silang dalawa. Nagulat pa si Roman nang makita ko na may kasamang ibang lalaki. Para bang nagtatanong ang mga mata niya kung bakit may kasama akong iba gayong sinabi ko sa kanya na wala akong boyfriend. Sa huli ay hindi na lang kami nagpansinan. Pati sina Selena at Joshua ay hindi na rin nagpansinan pa. Minsan pa ay nakikita kong pahapyaw na sumisilip si Roman sa akin. Nagtagal ng 2 linggo ang panliligaw ni Joshua sa akin. Mabait na tao naman siya at mukhang sincere. Na nakipagrelasyon sa akin kaya
Hindi ko na pinatagal ang panliligaw niya. Sinagot ko na siya, total ay nagugustuhan ko na rin naman na siya. Gabi-gabi ay sinusundo ko ni Joshua sa trabaho. Matapos ay kumakain kami sa isang restaurant at saka niya ako ihahatid sa aking apartment. Hindi ko alam kung bakit pero sa kabila ng nararamdaman ko para kay Joshua, ay hindi ko pa rin magawang maging masaya. Tila ba may ibang hinahanap ang puso ko. Isang araw, tinawagan ako ni Roman at sinabi niyang may sasabihin daw siyang importanteng bagay sa akin. Pumayag naman akong makipagkita sa kanya dahil bukod sa mukhang importante ang sasabihin niya ay talagang gustong gusto ko rin siyang makita. At nagkita nga kami sa isang restaurant. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin nang dumating ako sa restaurant. I'm good, Roman. How about you? Kumusta na kay ni Celine? Naghiwalay na kami. Sabi niya na ikinagulat ko. Ha? What do you mean naghiwalay na kayo? Nilaman ko nakikipagkita pa rin pala siya sa dati niyang karelasyonan. Ipinagpatuloy nila ang relasyon nila. Mas lalo akong nagulat sa sinabi niya. Si Joshua? Whatever his name is. But yes, yung lalaki na naliligaw sa'yo. Kami na. Sabi ko sa kanya. At nagkatitigan na lamang kaming dalawa. Sinong mag-aakala na may ugnayan pa rin pala ang dalawang iyon? At sinong mag-aakala na pareho kami ni Roman ang nabiktima ng pagiging ahas ng dalawang iyon? Tinanong ko si Roman kung may ebidensya ba siya para masuportahan ang akusasyon niya. At pinakitaan niya ako ng mga larawan kung saan sabay na pumapasok sa apartment ni Celine, sila Celine at Joshua. Sinabi rin ni Roman na matagal na pala niyang pinapamanmanan si Celine dahil malakas daw ang kutob niyang hanggang ngayon ay niloloko pa rin siya na Celine. Roman, salamat sa pag-inform mo sa akin. Kung hindi mo to sinabi sa akin, baka mas matagal pa ako mapaikot ng lalaking yun. Hiwalay na kami ni Celine. Nagulat ako sa sinabi niya. Nagkatitigan kami ng matagal. Tila may iba pang sabihin o ibig sabihin ang sinabi niya. O para bang may gusto siyang ipahiwatig ni ngayon ay hiwalay na silang dalawa. Mukhang may limitasyon ka rin naman pala, Roman. Akala ko patatawarin mo pa rin siya. I'm already 37 years old, Beth. Magto-38 na. I don't think I can handle any cheating at this age. Glad to hear that kung ganun. Mabuti naman at nagising ka na rin sa katotohanan. I miss you. Sabi niya ng random na ikinabigla ako naman. Nagkatitigan kami ng matagal. Hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Namiss din kita. Iyon na lamang ang namutawi sa bibig ko. Let's stop talking about them. Let's talk about us. Ano naman ang pag-uusapan natin tungkol sa ating dalawa? I know this is weird. Pero ang totoo niyan ay, nung makita kita after 2 years, aminado ko sobra ako na-attract sa'yo as a man. Alam kong weird itong nararamdaman ko, especially kakabreak lang naman ni Celine. But I feel like I was too old para patagalin pa ang mga bagay-bagay. Ano bang gusto mong sabihin, Roman? Ang ibig ko sabihin, hindi ka pa nawala sa isipan ko magmula nang makita kita ulit. Ang totoo niyan, oo. Masakit at para sa akin ang ginawa ni Celine. Pero para bang may something sa puso ko nang nagsasabi na dapat akong maging masaya. So niloko niya ako. At yun ay dahil sa tingin ko gusto na yata kita. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko sa naging sinabi ni Roman. Sobrang saya ko na sa wakas ay napaibig ko na siya. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin. Dapat ba ay magpakipot muna ako para mas ma-appreciate niya ang worth ko? O dapat ba ay bumigay na ako kagad sa kanya? Roman, I think masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi ko pa nga nahiwalayan si Joshua. Mas maganda siguro kung huwag na muna tayong mag-usap for a while. Baka kasi kung ano pang isipin nila kapag nakita tayo at kaagad kahit nakakahiwalay lang natin sa isa't isa. I understand pero di naman kita minamadali. Sinasabi ko lang to. Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa ba ako sa'yo. Matapos kitang palayasin sa bahay ng walang awa. Yes, Rowan. May pag-asa ka sa puso ko. Dahil matagal na kitang gusto kahit noong kasambahay pa lamang ako sa'yo. Kita ko ang pagkabigla sa mga mata niya na para bang wala talagang siyang ideya na may gusto ko sa kanya noon. Masyado siyang manhid para hindi mapansin ang mga sinyalis ko. I'm sorry. Hindi ko alam na yun pala ang nararamdaman mo. Even if I know, mahal ko si Celine nun. Hindi ko kayang tumingin sa ibang babae. Napangiti naman ako sa sinabi niyang iyon. At least, assured ako na hindi siya kagaya ng ibang mga lalaki na kinindatan lang ng ibang mga babae ay bumibigay na.
Sobrang nag-enjoy ako sa naging pag-uusap namin ni Roman. Dapat ay heartbroken ako ngayon dahil sa panloloko sa akin ni Joshua. Pero eto ko ngayon at nagsasaya kasama si Roman. Masaya rin ako para kay Roman dahil kahit na dapat ay naliligo siya ngayon sa sariling mga luha ay nagawa pa rin niyang maging masaya kasama ako. Kinabukasan, sinundo ko ni Joshua sa trabaho. Tara, kain tayo. Sabi ni Joshua, let's break up. Sabi ko na ikinatigil niya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo. Dahil ayokong sayangin ang oras ko sa'yo. Ano ka ba? Ano bang problema mo? Bakit bigla-bigla ka na lang nakikipag-iwalay? Kahapon ayos ka pa ah. Nainis na ako sa kanya kaya pinakita ko na sa kanya ang larawan nila ni Celine habang papasok sila sa apartment nito. Kitang-kita ko ang mga mata niyang nakalalaki sa gulat. Ayan. Iyan ang rason. Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo dahil maluloko ka. Matapos kong sabihin sa kanya yan ay iniwan ko na siya. Pero sinundan pa rin niya ako. Yun na yun. Makikipag-iwalay ka na dahil dun. Please give me a chance, Beth. Alam mo ba kung bakit hindi ako nagmamakaawa sa'yo? Kasi hindi naman kita gusto. Sinagot lang kita dahil bored lang ako. Kaya hindi masakit sa akin na niloko mo ko. Kahit na hindi totoo ang mga sinasabi kong yan, ay sinabi ko na lang dahil sa ganitong paraan ko na lang maisasalba ang pride ko bilang babae. Gusto ko ipakita sa kanya na wala akong pakialam sa panloloko niya para mas pagsisihan niya ang panloloko niya. Ayokong isipin niyang malaki ang worth niya bilang lalaki kapag iniyakan ko siya na parang nasa harap niya at nagmamakaawa at huwag akong iiwan. I don't love him enough para gawin yun. Kung si Roman lang siya, baka sakaling binigyan ko pa siya ng second chance. Matapos noon ay umalis na ako at hindi naman na niya ako hinabol pa. Pero nang maggabi na, ay nag-text siya ng text sa akin at humihingi ng tawad. Nagmamakaawa siya ng second chance. Tinatawagan din niya ako pero hindi ko siya sinasagot hanggang sa binlock ko na siya. Gusto kong magkaroon ng peace of mind bago matulog. Maliban doon ay napangiti ako nang maisip ko si Roman. Kailangan ko palang maging maganda at maging successful sa buhay. Yun lang pala ang paraan para maakit ko siya. All this time, ay hindi ko pala kailangan gawin ng kahiya-hiyang bagay na iyon para maakit lang si Roman. Nang sumunod na araw, palagi akong inaabala ni Joshua. Nang ma-realize niyang ayoko na talaga sa kanya ay kusa na siyang sumuko at hindi na nagparamdam sa akin. Pinalipas muna namin ang 1 buwan saka kami nagkita ni Roman. Nag-date kami sa isang restaurant. Marami kami napagkwentuhan. Ibang-iba ang way ng pakikipag-usap sa akin ngayon ni Roman. Para bang napakataas na ng tingin niya sa akin. Hindi kagaya noon na tinatawag pa akong Inday. Nagpatuloy nga sa paliligaw sa akin si Roman. Hanggang sa sinagot ko na rin siya sa wakas. Wala na akong oras na sinayang. Gusto ko nang magpakasal sa kanya sa lalong madaling panahon. Kung aayain niya ako magpakasal ngayon, ay tatanggapin ko. Hindi ako katulad ni Celine na mas importante pa ang pagmomodelo. Para sa akin ay si Roman lang ang pinaka-importante sa lahat. Isang araw ay pinabalik na ako ni Roman sa kanyang mansyon. Sinabi pa niyang gusto niyang mag-hire ng isa pang kasambahay na siyang gagawa sa mga gawaing bahay. Pero tumanggi ako. Sinabi kong, ang paglingkuran siya ay isa sa pinakamasayang ginagawa ko. Sinabi kong ako na lang ang gagawa ng mga gawaing bahay na parang isang housewife. Oo, gusto ko ngang maging housewife. Being a housewife to Roman is a dream for me. Hindi ang pagmomodelo. Hindi ko naman kasi talaga pinangarap na mapunta sa larangang iyon. 4 na buwan matapos ang aming relasyon, ay niyaya na niya akong magpakasal at tinanggap ko naman ang alok niya. Isang araw, habang nagpapahinga kami sa sofa ng sala ng kanyang mansyon, ay nagring ang doorbell at ng mansyon at sabay namin itong binuksan. At dito ay nakita namin si Celine. Roman, kausapin mo ko. May dapat ka malaman. Sabi ni Celine, mukha siyang aligaka. Ano yun, Celine? Sabi mo sa akin dahil marami pa kaming gagawin. Busy kami. Buntis ako at ikaw ang ama. Parehas kaming nagulat ni Roman sa sinabi na ito ni Celine. Celine, di ako naniniwala na ako ang ama ng dinadala mo. Hanggat hindi natin na ipapa-DNA test yung bata. Roman, ikaw ang nakagalaw sa akin. Walang ibang tating dinadala ko kundi ikaw lang. Bakit nasa na si Joshua?
Bakit hindi siyang kausapin mo? Huwag mong sabihin tinatanggi rin niya ang bata. Hindi siyang tatay ng dinadala ko. Huwag mong itanggi itong bata. Paano ko naman na makakasiguro? Kung kani-kanino ka nagpapatuhog. Please, umalis ka na, Celine. Sabi ni Roman na sinara na niya ang gate saka kami pumasok sa main door ng mansyon. Narinig pa namin si Celine na gumagawa ng iskandalo sa labas pero hinayaan na namin siya ni Roman. Kalaunan ay umalis na rin siya nang ma-realize na wala siyang mapapala kay Roman. Roman, paano kung ikaw talaga yung tatay ng dinadala niya? May pag-aalala kong tanong sa kanya. Akakuin ko yun pero ikaw, kaya mo bang tanggapin kahit na magkaroon ako ng anak sa kanya? Oo Roman, tanggap kita. Ang kaso paano kung ikaw ang tatay ng dinadala niya? Kailangan mo siyang bantayan dahil kailangan niya ng taong mag-aalaga sa kanya. Hindi madaling magbuntis. Hindi akong tatay nun. Sigurado ako dun. Kung sakaling ikaw ang tatay nun, please, wag na wag mo silang pababayaan. Ayokong mahirapan si Celine sa pag-aalaga sa anak niya. Hindi madaling maging isang single mom. I understand. Pero may responsibility rin siya na sa nangyari sa kanya. Kung sana'y naging loyal lang siya sa akin, hindi sana mangyayari to sa kanya. Wala ka na ba talagang natitirang pagmamahal sa kanya, Roman? Wala na, Beth. Hindi ko na siya mahal. Napunta na sa lahat ng pagmamahal ko. Ng mga sumunod na araw ay hindi naman na kami inistorbo pa ni Celine. Sa halip ay nalaman naming pinalaglag na pala niya ang nasa sinapupunan niya dahil maging si Joshua raw ay itinatanggi ang dinadala niya. Kung naging stick to one lang siya, sana ay hindi siya nagkaroon ng problema sa pag-identify kung sino ang tatay ng dinadala niya. Isang araw ay tinawagan ko ang aking mga magulang upang ipaalam sa kanila na ikakasal na ako. Okay naman ako sa aking pamilya. Nagkabati na kami noong malaman nilang yumaman na ako rito sa Maynila. Kinongratulate naman nila ako at masaya sila para sa akin. Hindi na nila ako pinilit na magpakasal sa lalaking hindi ko mahal dahil nga kahit papaano ay nakaahon na kami sa hirap. Nang sumunod na taon ay idinaos ang kasal namin ni Roman sa isang 5-star hotel kung saan imbitado ang ilan sa aming mga kaibigan at kamag-anak. Habang naglalakad kami sa altar ni Papa, ay naalala ko ang sinabi sa akin ni Celine kagabi. Nagkapagkita kasi siya sa akin kagabi at sinabi niyang alagaan ka daw si Roman. Ang panloloko raw kay Roman ang bagay ang pinaka-pinagsisihan niya sa lahat. Gusto niyang maging tapat ako kay Roman at huwag gayahin ang ginawa niyang pagtataksil. Naawa naman ako sa kanya that time. Dahil kahit papano ay nagkaroon naman siya ng self-reflection at pinagsisihan ng mga nagawa niyang kasalanan. Lahat naman tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Ang importante lamang ay mayroon tayong matutunan sa bawat pagkakamali nating iyon. Samantala, 6 na buwan na lamang matapos ang kasal namin ni Roman, ay kumpirmadong buntis na ako. Nang malaman kong buntis ako, ay nag-retire na ako sa pagmumodelo at hindi ko alam kung may plano pa ba akong bumalik sa larangang iyon. Sa ngayon, ang gusto kong maging priority sa buhay ay si Roman at ang magiging anak namin. Ako si Elizabeth,